Good evening, everybody. Breaking news. Magandang gabi sa inyong lahat, kung saan man kayo nanonood at nakikinig ngayon. Pero hindi ko alam kung maganda nga talaga yung gabi dahil, hindi maganda yung news na nakita namin dito sa Canada. Yes. Pero bago natin sabihin ang ating nabalitaan, kamustahin muna natin kung sino man ang mga nakikinig, nanonood sa atin tonight. Yep. So please feel free to, comment there kung nakikita at naririnig niyo kami ng maayos. We've tried doing this trial and error with multiple softwares and hopefully okay na siya ngayon. Mukhang okay naman na. Okay. Yan. So, Kaya if you can comment, if you are watching this, let us know where you're watching it from. yep. So sa mga nasa Pilipinas, magandang umaga sa inyo. 8:00 na ng umaga ron. At sa iba't ibang sulok ng Canada, iba't ibang probinsya at pati na ang mga kababayan natin sa iba't ibang sulok ng daigdig. Yan. Good afternoon, good evening, good night sana, hindi pa po tayo matutulog. Yeah. Eh, ba gu maganda sanang sabihin yung good morning, good evening, pero hindi po maganda ang breaking news. Eto, Kaya nga, nakakagulat ang ating nakakagulat, breaking news. kagimbal-gimbal na balita mula dito sa Canada. There was a mass shooting in Tumbler Ridge Secondary School. Yan po ay parang high school sa Tumbler Ridge, BC. San Okay. ba yang Tumbler Ridge? Ang Tumbler Ridge, I don't know if, you can upload a, map, but the Tumbler Ridge nung tinignan ko is in northeastern part of British Columbia. Mhm. So, it is a very small town. At 'pag sinabing small town dito sa Canada, talagang maliit 'yan. Malaki ang lupa nila pero kokonti lang ang tao, baka isang barangay lang 'yan. Yung Mhm. small town dito parang maliit na barangay pa, baka village nga lang, sa Pilipinas. So, ito ay malapit sa boundary na ng, Alberta, and unfortunately, there was a mass shooting diyan sa Mass area na shooting? 'yan. Yeah. OMG. Teka muna, hi muna tayo kay Pads Juan Carlos from Moncton. Hello Father, magandang gabi po sa inyo diyan sa Moncton. Ayan, so sa lahat ng mga nanonood at, bago lang nakatunghay, hindi po kami reporter pero nagulat lang ako. We're not supposed to, upload it yet, though me and my wife are planning to do something online. Kaya lang dahil dun sa nabalitaan namin, talagang paggising Hindi ko ng napigilan ni umaga. Mochi ang kanyang puso. Oo, hindi ko mapigilan kasi kailangan kong mag-comment, mag-react. Ayan si JB naiiyak na, may sad face kasi siya ay taga-BC. Oo Kailan nga, lang 'di ba, JV. yung balita dun sa ano, yung parang Filipino, celebration dun sa Vancouver, naalala niyo yun? Na merong isang nagmamaneho tapos. Yes, yung mga festival, Oo, Filipino Filipino festival. festival tapos, sinagasaan niya yung mga tao dun. There was a mental health, because of mental health issues. Eto na naman po tayo at ito ang kinatatakot ng mga magulang, mga kapwa ko magugulang. This is our, worst nightmare. 'Yan. True. Ay naku, akala ko pa naman, walang nangyayaring ganito sa Canada. Eh, True, nababasa ko lang 'yan sa Canada, sa ibang bansa, not here. Grabe 'yun, JV, totoo 'yan. yeah. So, hello nga pala sa nanay ko na nanonood. Hello, Shout ayan. out to So mama. again, sa mga bago lang na nag-tune in, there was a mass shooting in Tumbler Ridge Secondary School. Diyan yan sa Tumbler Ridge, BC. Ay nako, it's in northeastern part of BC and, sadly maraming mga namatay at ang nakakatakot dito, mga bata, ay karamihan mga bata. Diyos ko po. Tignan niyo, itong, news dito nakalagay. So, actually kaninang umaga nung, nabasa ko ito, wala silang nilalabas na ano, details.
So, siguro ayaw pa nilang maglabas, baka Baka hindi pa nag-iimbestiga pa sila. final ang details nun. Yeah, ang tagal, hindi na ako mapakali. So, at least ngayon naglabas na sila. RCMP officials provided an update the day after pa. So, that's today. This happened yesterday. A mass shooting left 9 dead. Siyam na tao ay, Grabe. unfortunately nawalan ng buhay dahil sa ay naku, sa pangyayaring ito at, karamihan dito ay bata. So, sa Yun siyam ang pinaka nakakalungkot. Yeah. Sa siyam na 'yan ay kasama na yung suspect. Apparently siya ay nagbaril ng kanyang sarili and, yeah, hopefully hindi na madagdagan although maraming iba pang nasugatan. Kanina last count ko nung nagche-check ako 25 others were injured, yung iba dun grabe. So, I'm Mhm. praying na hindi na madagdagan yung siyam. So, the community, Tumbler Ridge, napakaliit nito. And, mga kababayan, ewan ko kung na-imagine ninyo, 'pag sinabing small town dito, talagang magkakakilala yung mga tao. Mhm. Napakaliit na lugar nito. So, you can imagine, yung mga magulang niyan magkakaklase dati yan, magkakasama sila lumaki, baka magkakamag-anak pa. Yung mga pulis na magreresponde, baka yung iba anak nila, apo nila ay nag-aaral dun, yung mga teachers diyan magkakakilala. So, can you imagine yung trauma na pinagdadaanan nung lugar na yan? Anyways, si, Deputy Commissioner Dwayne McDonald said police had responded to the suspect's home for mental health related calls in the past. So, dati nang may issue, mental health related cases, dito sa bahay, dito sa tahanan o dito sa suspect na ito and seized firearms. So, ibig sabihin, may mga baril siya, So or hindi na pala 'to ano, hindi 'to bagong pangyayari, nangyari na 'to yeah, dati? may mga, issues apparently tumawag ng police, maybe someone reported, itong, suspect, merong, issues ng, mental health and apparently meron din baril. At ito, nakalagay dito, the police seized. So, kinumpiska yung mga firearms which were later returned. Nye. So, umapila siguro na, "Okey, kung ano man yung iniimbestigahan niyo sa'kin or tapos na, hindi natin alam." Um, so apparently binalik. Nakakatakot yung ano, yung gano'n na parang kapagka merong, gano'n tapos parang ano yung basis kaya para, okey, puwede ka na ulit, maging responsible firearm owner, Yes. parang gano'n. Sabi Pero ni JV, ang population daw ay 2,400. 2,400 lang. yeah, 2,400 napakakonti niyan. Konting-konti yan, marami pa yung isang barangay sa Pilipinas diyan. Totoo na mostly magkakakilala sila dun. Yeah. So, basahin ko yung nandito. So, gano'n na nga ano, um, the shooting was underway when police called Tumbler Ridge Secondary School around 1:20 PM. So, pagkatapos ng lunchtime, MST, Mountain Standard Time, Tuesday. So, kahapon po ito. Na police, entered the building and found the suspect shooter Jesse Van Rootselar, yun ang kanyang pangalan at siya ay 18 years old lamang. Tama naman 'no, batang-bata. And, apparently pagkatapos niyang, gawin yung kagimbal-gimbal na balak niya, um, he or she passed, with self-inflicted gunshot wounds. Um Alam niyo, bago siya pumunta dun sa school sabi dito, dun muna sa bahay niya, dun nagsimula yung, kanyang, violence. Apparently binaril niya ang kanyang nanay, Oo. her mom, and yung kanyang, stepbrother. So, dun muna nagsimula pagkatapos niyang gawin yung, di magandang pangyayari sa bahay nila saka siya pumunta, siya ay dating estudyante, yung eskuwelahan na yan. So, one Oo. teacher and 5 students were found dead in the school, a female teacher aged 39 years old, tatlong 12 years old na babae,
ang nadali at, dalawang, lalaki naman, isang 12 years old at isang 13 years old. So, at the moment, there were 9 that died and hopefully hindi na madagdagan. So, nakakaawa, one of the dead was found in the stairwell sa Hmm. hagdan and the rest were found in the school library. Can Ay, you grabe. imagine? So, I I can't even try to imagine yung scenario na papasok ito tapos yung mga bata na hindi sanay na may ganitong pangyayari dito sa Canada, hindi True. nila alam kung saan sila magtatatakbo. Hindi nila alam kung ano ang tunog ng baril. Hindi nila alam. I doubt. So, it was so fast and for this person to kill so many people in just a short span of time, definitely he or she really, planned to inflict as much damage as possible. Yes. Kaya ko nalaman kasi imposible 'yun. If you have a handgun na gano'n karami, um, ah, you know, tignan mo, nung binasa ko ito meron siyang isang mahaba at, isang maikli. Basahin ko, McDonald said, Van Rotzellar, yung suspect's mother and sibling were killed at the family home before the school shooting but weren't discovered until 2:45. Police has been to Van Rotzellar's home on multiple occasions over the last several years in relation to mental health calls, most recently in spring. Officers inside the school recovered a long gun. Oh, ito na nga ba sinasabi ko, eh, posibleng handgun lang 'to. Baka mamaya semi-automatic pa 'to. Um, Officers inside the school recovered a long gun and a modified handgun. Dalawa. Hindi ko alam kung ilang pa-magazine ang dala niyan. Neither were registered to Van Rotzelar, whose firearms license expired in 2024. Alam mo, ang liit nitong lugar na ito, ikaw, Bebe, diyan sa St. John, ang laki niyan. Maliit na 'yan kumpara sa Toronto, pero ang laki niyan kumpara sa lugar na ito. Isipin mo 'pag tumawag ka ng pulis dito, ang bilis makakaresponde ng pulis. Mhm. Sabi nila Totoo parang 'yan. 2 minutes, 3 minutes andun na sila. You know why? Ang liit talaga ng lugar, very small town, walang traffic dito. Pangalawa, yung mga pulis 'pag sinabi mong may shooting dito sa school na ito, kung ako pulis dahil sa liit nun, chances are meron akong kakilala, kaibigan, kamag-anak na either nag-aaral dun, nagtatrabaho dun o dun nakatira sa paligid. Kaya talagang kakaripas ako ng takbo. So definitely, nakaresponde agad yung mga pulis pero sa dami ng tinamaan at, namatay, definitely Yes. iba rin. So yan, eto at eto pa. Kaya hindi ako kanina, she or he, in Canada, people try to be, politically, correct. But let me just read it as is dun sa CBC, website. Mhm. So, yung suspect, si Van Rotzelar, identified as a female, identified as a female but was assigned male at birth. Eto na. Oh. So, basically pinanganak siyang lalaki but in the recent years, he identified herself as female. So, she started transitioning about 6 years ago. So, lalaki siya about 6 years ago. Okay, I decided to be, a woman. So, she dropped out of school around 4 years ago at hindi na natin alam kung ano nangyari sa kanya, hindi na Mhm. natin alam kung anong mental health issues niya, hindi na natin alam kung anong naging epekto ng mga pagbabago, yung mga ginagawa niya. So, Sabi you nga ni know, Jenny, 18 years old lang siya, paano siya nagka-access sa baril na na-confiscate na before? Totoo 'yan. yeah, maraming mga tanong ano ni Alam yung niyo nabasa ko na ano daw, Canada has stricter rules in terms of sa possessing of guns yeah. compared to the US. Actually, Canada stricter siya, pero yet incidents happen like this. Ayun na nga, alam mo, kung may masama kang balak
kahit naman bawal gagawa at gagawa ka ng paraan. True. So, um, again, we're not here uh, to impose yung, rules dito sa Canada. We're not even citizens here. So we're just, here to parang, reflect and share our own insight dito sa pangyayari. Dahil, yung mga ganitong klaseng, pangyayari, it doesn't matter if you are a citizen, if you are a temporary resident, if you are a student, a visitor, a permanent resident. When you are here in Canada and such a, horrific, attack, yung walang I can't even explain. Killing young, kids, senselessly. It's an attack on everyone. Lahat tayo apektado, 'no? Yes. Um, At saka siyempre parang yung mindset ng mga parents 'pag, yung kapag tinanong mo, "Saan mo gustong palakihin yung anak mo?" 'Yan, most ay isasagot sa Canada dahil yung education dito, yung environment, but apparently it's also changing. yung isang kaibigan ko na lang, 'di ko sasabihin yung pangalan niya. Baka sabihin niya minamarites ko siya. Pero nung tinanong ko siya, "Ba't mo pinili yung Canada?" Sabi niya, ano, tahimik dito, peaceful dito." Tapos sabi niya higit sa lahat, wa ano, may peace of mind ako na 'pag pinag-aral ko yung mga anak ko walang shooting sa eskuwelahan. Diyos ko po, eto kailan ko lang siya nakausap, last week lang yata. Sabi niya kinumpara niya pa yung US. Hindi katulad sa Mm. US, sabi niya, "Dito sa Canada walang shooting." Tapos boom! Ano ba naman 'tong balita na 'to? So, yung mga ibang mga matatagal na sa Canada, would you know if this has happened before? Meron bang ganitong mga instances dati sa Canada? Yan. Kasi balita ko this is one of the worst, mass shootings here in Canada. Iba-iba kasi 'pag bata 'no? Ano na lang yung pakiramdam, yung mga magulang diyan, anong masasabi ninyo? Paano pagka ganito? Meron ba tayong mga protocols, anything na tingin ninyong, um, would help, prevent these kinds of, things in happening again? Ano yung mga suggestions ninyo na tingin ninyo makakatulong kung And to kayo ay also kung merong mga teachers diyan watching, ano sa tingin niyo ang puwedeng gawin oo. inside the school? Yeah, kasi kung dati hindi natin iniisip, kasi hindi naman nangyayari, paano na ngayon? Oh, 'wag naman sana na maulit ito. But again, prevention is better than cure, right? So, Yes, ano nga ba 'yun? Daig ng maagap gutom. ang ang masinop, ang Gutom na masipag kasi ako. hindi hindi ko alam kung anong kung alam niyo yung kasabihan na daig ng maagap I don't know, masipag, basta parang gano'n, prevention is better than cure. Paano Yes. maiiwasan itong mga ganitong bagay? You know, Siguro ano na, it's time for, parents in Canada to discuss this also to their children. mm, Kasi hindi naman natin sinasabi na it will happen again, but yun nga, mas maganda na aware ang mga bata pero kung sakali. nakakaano, I mean, is there a proper way on discussing this, sa bata? Paano 'pag maliit? Oh, Kaya nga. paano 'pag edad ni Chico? Hindi nila maintindihan ito. Baka ma-trauma pa sila. So, napakahirap 'no, paano mo explain 'yun, pinagpapatay yung mga bata, for a child, 'pag narinig mo 'yun traumatic 'yun. Tignan mo nga yung news sa mga hagdan, sa mga library, dun sila pinagdadali. So, my goodness, I don't know. So, hopefully, siguro naman yung mga ibang, school boards, alam na ito. I don't know kung iniisip nila na baka kailangan nilang maglagay ng, precautionary measures. 'Di ba merong mga ako ang naiisip ko lang ano, yung 'di ba merong fire drill. Kapag may alarm, fire drill, ito yung alarm, ito yung tunog, ganito ang gagawin, tatakbo, pupunta sa field, open area. Mhm. Hindi mo puwedeng gawin 'yun kapag active shooter because you just put yourself into target, 'no? So
baka may kailangan ibang protocol pagka fire alarm, iba kapag earthquake drill, iba Mhm. kapagka, um, active shooter. So, kaya lang para sa mga bata, sa dami nun, anong alarm kailangan iniisip ko yung ating bunso, anong pakialam niya sa tumunog na yun, susunod lang yun kung saan pumunta yung mga tao, anong Mhm. alam niya dun, 'di ba? So So, hopefully magkaroon ng assessment moving forward yung mga schools, administration on what to do just in case this happens again. oo. Tapos siguro yung again, we're not, an authority here na talagang magsabi na, "Oh, ganito dapat, ganito dapat." But of course, when it's an issue that is gun related, again, there is a question of dapat ba na mag-istrikto, dapat ba pumayag na magkaroon ng gun ownership, dapat ba hindi magka-gun ownership, or at least man lang kapagka bibigyan mo ng lisensya, yung isang tao na to have a firearm, please make sure na yung kanyang mental and emotional health are in tune. Yes, Napakadelikado nun for someone to hold that kind of power, you know? They can easily take lives. So, sana sa gobyerno, talagang dati na palang may issue, dati na palang merong, history, kinuha niyo na yung baril, bakit niyo pa binigay ulit? So, true. baka Dapat pala bebe, ako si na JV itong in-interview natin today, eh, oh. ayan, sige nga, JV, anong sabi i-patch ni kaya JB? ka namin. Puwede naman. Sabi ni JV nung nag-work daw siya dati sa school or daycare. Si JV po ay nasa Vancouver. May lockdown protocol pala sa mga schools, kasama ang mga bata sa drill. Hmm, meron naman pala. Okay, that's good, oo. Sana, may mga gano'n. So, kayo, dun sa mga kababayan natin na mga nakikinig, ano sa tingin ninyo yung mga masa-suggest ninyo na mga may ibang protocols or kahit siguro tayong mga magulang, yun na nga, kaya lang depende sa edad ng bata. Ang hirap, paano ko sasabihin? Kung katulad ng mga panganay at pangalawa nating anak, talagang puwede natin sabihin kapag ganito nangyari, magtago ka, huwag kang lalabas, okey, as much as possible. So, at least awareness, huwag kang pa-cellphone, 'di ba? Dito nga, sa may, let's say, 'di ba uso yung sa tren, bigla na lang may mananaksak. So, kapagka naglalakad ka, kailangan aware ka yung Surroundings. surroundings. Huwag kang pa-cellphone, huwag kang AirPod yung nakikinig kasi yung senses mo natatakpan, and Sabi ni kailangan mo Claudine, bebe, alerto ka. may lockdown drills talaga for school, ayan, si Claudine. Sa Alberta naman po si Claudine. Oh, that's good, that's good. So, meron pala. Siguro tayo hindi lang tayo aware sa Oo, baka di lang Ontario. tayo aware, baka meron naman talaga dito. Oo, So, well, that is good, and, salamat sa mga and thank magigiting you na for letting teachers. us know, oo. Kahit papaano Oo, kasi yung mga medyo teachers talagang nagdadala diyan, laki ng sakripisyo. Tignan mo yung isang teacher, mm, tinamaan din, yung iba talagang siyempre poprotektahan nila yung mga bata. mhm. Ano pa ba yung mga comment natin dito? So, we'd like to Ayan, hear dun sabi sa ni mga Pads, may kausap daw si Pads na lola kanina. She felt really bad for her grandchildren kasi ito na ang normal na kakaharapin ng apo niya. Oo, lagi yeah, nilang may takot 'pag pupunta sa school. Ako din, Pads, naku. oo. Ang hirap ano, parang wala yung peace of mind. So, yeah, of Sabi ni course. Carlo, kaya kailangan tignan mabuti ang anak. Baka kung saang landas mapunta. Oh, kailangan din 'yan, Carlo. Ako nga, alam mo may kagandahan din na inis na inis ako dahil hindi mabigyan ng bus yung mga anak ko sa school. Hindi ko maintindihan kung bakit yung kapitbahay namin sa kabilang kalsada, puwedeng May mag-bus. bus, oo. Tapos kami na pagtawid mo, hindi kami binibigyan ng bus dito sa school. Lumipat na kami ng school, hindi pa rin puwede. Apparently nasa gitna kami at kahit saan kami pumunta hindi kami mabibigyan ng bus.
Although yung mga kapitbahay namin may bus, kami hindi puwede. Tinanong ko kung puwedeng ihatid at sunduin dun sa bahay na yun, hindi rin daw puwede. Hanep talaga. So, ang ending, Uber driver ako, hatid, sundo, magkakaibang oras, lalo na ngayon malamig, winter, kailangan ko talagang hatid sunduin. Pero kahit papaano at least naman, eh, ako yung nagsusundo at maghahatid, nakikita ko yung mga anak ko. I mean, I can't imagine na mangyayari ito na nawala ako dun sa tabi nila. Yes, that's right. Yeah, so, anong masasabi ninyo sa mga kababayan natin dun sa mga iba't ibang, probinsya ng Canada? Strict ba, ang mga patakaran diyan when it comes to gun control? Matindi ba ang mental health issues diyaan sa iba't ibang lugar kung nasaan kayo dito sa Canada? And how is Ah, the violence in your area, yeah, 'di ba? delikado ba, Oo. kapag nagco-commute? Gumagrabe ba? Kasi yung mga anak ko kahit yung mga dalaga ano, ayoko silang paalisin ng ano, gabi hangga't maaari. Lalo na 'pag nagco-commute sila, parang wala akong tiwala. Ang hirap, hindi mo na masabi sa panahon ngayon. Now, I'm living in Toronto, ha. I don't know dun sa mga ibang, lugar dito sa Canada. How about you, kung saan kayo nakatira ngayon? Is it safe in your area? Okey pa rin ba na mag-commute yung mga bata sa gabi? Hindi ba delikado? How about diyan, sa St. John, bebe, in New Brunswick, is it okay? Is it safe? Safe Hindi naman mo dito alam? sa area ko. Hindi ko din alam kasi hindi ako lumalabas. Bahay bahay, trabaho lang ako. Oh, Nilalakad ko lang yung ano ko, workplace ko kaya hindi ako masyadong yun lang yung alam mo. hindi ako pero may mga ano pa rin naman, dun sa downtown area dito may marami-rami ding mga, you know, Yeah. mm. So, I think how about everywhere naman meron. It's just a matter of knowing, yun nga sabi mo kanina, being aware of your surroundings. Alam mo kung saan mostly yung unsafe at anong oras mostly yung unsafe. So kung alam mo na yung mga oras and you have the lugar? information, 'wag ka na Oo, dun. 'wag ka na Hmm, dun. As much as possible, 'wag ka na roon. Lalo na yung mga nagco-commute, yung mga walang, sariling sasakyan kasi, aray. ah delikado, eh, 'di ba? Hindi mo alam. At least kung nasa sasakyan ka, you're in the comfort of your own vehicle, hindi ka tatawid sa kalsada, hindi ka kasama yung ibang tao hindi mo kilala, so gano'n. So, how about yung ibang mga kababayan natin na nanonood sa iba't ibang, parte ng mundo? Mga kapwa natin mga OFWs, kamusta diyan sa lugar ninyo? Uso rin ba diyan yung mga ganitong klaseng, pangyayari na hindi maganda? How is the violence in your area? How is the safety in your country? How is the mental health issue, there in your city, in your country, wherever you are? Kahit nga sa Pilipinas, wala na akong balita sa Pilipinas, but I hope and I pray na, God keep us safe. At the end of the day, we try, our best to, as much as possible, keep ourselves safe. Pero may mga bagay na hindi natin kontrolado kaya talagang kailangan samahan mo na rin ng dasal, panalangin, of course. Try to be as alert as yun nga, aware of your surroundings, pero siyempre samahan mo pa rin ng dasal. Hindi naman puwede na matatakot ka lang, parati. Baka naman magka-high blood naman tayo nun, baka naman kainin tayo ng worry. Alangan naman hindi na tayo lalabas ng bahay, alangan naman hindi na natin pag-aaralin yung mga anak natin. We're not saying we're not, we are not fear-mongering here, but, we're just giving you the facts, this sad news, this is the That reality. it happened, oo. Right now, it happened, and we hope, it will never happen again, but we're not sure. So just in case, safety, is key. Please, have some forms of precautionary measures, and, of course, samahan niyo ng napakaraming panalangin. Yes. So, we need to have our ano ba,
assessment and prevention inside the schools and inside our homes. So, ngayon na alam na natin na nangyari ito dito, na akala natin hindi mangyayari. So, it's on our end as well. So, parang sa bahay, kausapin ng mga bata just in case, anong gagawin, so on and so forth. Umiwas, yung oras, yung lugar na alanganin. Okay. So I guess that wraps it up for tonight. Sa mga kasama po namin, kung meron po kayong mga bagay na gustong pag-usapan, maybe you could suggest something that Bian and Mia can talk about. Please feel free, message us. Paki-comment po dyan anong gusto nyong pag-usapan natin na susunod. Again, this was not planned. May pinaplano sana kami na gawin soon. But we can't wait to just try and do this video. Pag may mga ganito pang in the future. And share awareness as well for today. If we have something that we need to share as soon as possible that we feel that can help other people, lalo na yung mga kababayan natin sa iba't ibang sulok ng Canada at iba't ibang sulok ng mundo, and we would definitely do that. Okay, Yes. so mula sa amin dito sa Toronto at si Mia na nandyan sa St. John, kung nasaan man kayong parte ng mundo ngayon o parte ng Canada, dalangin po namin na kayo ay laging safe at may the Lord protect us and keep us away from harm and all forms of evil like this one. May God bless us all tonight and may God keep us. All right. Thank you, See you everybody. again soon. Salamat See you po. again soon. Bye.